kailangan talaga nating mag-invest din sa sarili natin, sa growth natin, sa knowledge natin, guys, para kung sakali man dumating yung time na yon, we are ready. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So maulan na naman tayo ngayon. Maulan na afternoon dito sa Vancouver, Canada. So kung nasan man kayo guys, mag-ingat kayo, no? Whether nasa Canada kayo, Philippines, or kahit na sa ibang country, I hope na nasa mabuti kayong lagay guys, no? Ayan. So magsusundo ulit ako sa mga anak ko ngayon. So, habang tayo ay nagbibiyahe, magkwentuhan tayo, no guys? Magkwentuhan natin kung ano yung mga nangyayari ngayon dito sa Canada, no? Para lang din naman alam nyo kung ano yung mga latest, di ba? Regarding dito sa Buhay Canada. So, lately guys, kung nakafollow kayo sa Buhay Canada, marami kayong makikita guys na tanggalan ng trabaho, no? Yung mga natatanggal sa trabaho, ganyan, no? Hindi ko masabi guys kung ano talaga yung main reason, pero naniniwala ako na merong sa kahit anong pagbabago or nagiging epekto sa isang bagay. Halimbawa, ito nga yung tanggalan sa work or yung mga nawawalan ng work, 'di ba? Ang titignan natin, ano ba yung recent change, no? Ano ba yung recent na nangyari sa isang lugar? So, dito sa Canada, ano ba yung recent change na possible reason kung bakit nagkaroon ng mga ganitong mga tanggalan sa trabaho, 'di ba? So, ang talagang nakikita ko lang is yung tariff, 'di ba? Yung nangyayaring changes po sa tariff ng Canada at US, 'di ba? Kasi guys, after noon, ang dami talagang natanggal sa trabaho, no? At hindi birong mga company guys, ha. Halimbawa po, ako na nasa tech company, 'di ba? So, I mean, nasa technology sector or IT sector. Syempre, nakakakita rin tayo ng mga news regarding sa mga tech companies, no? Marami ding tanggalan guys do sa mga big players po, halimbawa Amazon, Meta, Microsoft, no? Oracle, ang dami guys, no? So magugulat talaga kayo na kung titignan nyo, sila yung big players sa ganyang business, pero bakit ang dami pa ring natatanggal na work? I-share ko lang sa inyo, recently nagkaroon kami ng management meeting, no? I think that was 2 weeks ago. Nabanggit doon yun sa changes sa mga trainings, no? Kasi guys, sa amin, napaka-importante ng technical trainings, no? May nabanggit doon yung aming manager na magkakaroon ng malaking changes doon sa pag-purchase namin ng mga trainings, no? Ang isang major change doon guys is yung lugar kung saan i-acquire yung training, no? Pag within Canada, walang magiging problema, no? Pero kapag yung training is solely nasa Amerika or nasa US, doon magkakaproblema kasi mas magiging mahal yata. So parang tatanggalin lahat ng mga trainings namin for those na ang mother company po is nasa US, no? Makikita talaga natin na merong effect yung tariff ng US, 'di ba? So, and then meron din tayong mga nakikitang mga companies nga hindi lang dito sa Canada, no? Na sa kahit na anong bansa talagang malaki po ang epekto
'di ba? So ngayon, syempre, ang pag-uusapan natin guys is meron bang way na maiwasan, no? Or makapag-prepare ka man lang para hindi ka kakabahan na baka masama ka dun sa mga tatanggalin, yung mga ganon, di ba? So, ako guys, i-share ko lang din kung ano yung alam ko at based lang din on my experience, di ba? Way back in the Philippines hanggang sa nandito na ako sa Canada, no? Pero guys, kung meron kayong experience din na tingin nyo na makakatulong sa community natin, you are all welcome guys to comment, no? And also, share your thoughts about it, no? Okay, so sa akin, number one, kahit nung nasa Philippines pa ako guys, kung paano ako maghanap ng isang company, hindi rin basta-basta guys, no? Talagang pinoprofile ko din. At ang isang major requirements ko siguro, pag naghahanap ako ng isang company, is i-analyze ko kung ano yung service na binibigay, no? So halimbawa, yung unang company ko guys, so Lufthansa Technic Philippines, no? So, if you are familiar with that company, sila ang nagbibigay ng parang MRO, no, sa mga eroplano. MRO means maintenance, repair, and overhaul ng mga eroplano, guys. So, bakit ko siya pinili, 'di ba? Kasi kung titignan natin, guys, no, ang alam ko nung time ko sa Philippines, Lufthansa lang ang nagbibigay ng ganong service. Pag involved ka or you are working sa mga ganong company na monopolize nila, meaning sila lang ang nagbibigay ng ganong service sa mga clients, syempre mataas ang demand, no? So hindi ka kakabahan na mawawala siya sa market. Parang ganon ang thinking ko, no? Halimbawa niyan is yung kapag nag-work ka sa government sa atin, halimbawa yung LTO guys, kasi ang LTO, siya lang ang nagbibigay ng driver's license, 'di ba? So malabo siyang mawala, or kung ikaw ay nagtatrabaho sa LTO, malabong mawalan ka ng trabaho kasi monopolize nga eh. Kumbaga siya lang ang nagbibigay ng ganung service. Wala silang kalaban, guys, 'di ba? Hindi katulad halimbawa ng mga airlines, 'di ba? Meron tayong PAL, Cathay Pacific, Singapore Airlines. So, ang dami mong choices, di ba? Ang daming choices ng mga clients. So, hindi malabo guys na, magkaroon dyan ng tanggalan or whatever, di ba? Depende kasi sa sales, di ba? Unlike kasi yun nga, yung single-handed nila yung pagbibigay ng specific na service, medyo masasabi ko na those companies are stable, di ba? Ayan. So, the same with other products, 'di ba? Halimbawa na lang si Windows or si Microsoft, 'di ba? Yung mga ganyang software, ang daming pwedeng alternative. Ganyan. So, siguro ang isa kong advice is humanap kayo ng company na talagang ganun yung sistema, no? Na siya lang ang nagbibigay ng ganung service. Okay? Number 2, guys. Alam naman natin na bilang isang employee, pwede tayong palitan. Kahit anong oras, guys, 'di ba? Kapag nag-resign ka or kapag natanggal ka, madali kang palitan. That's the reality, no? So ngayon, i-analyze mo rin paano ka hindi madaling tanggalin, 'di ba? Halimbawa, ako na nagtatrabaho sa IT, 'di ba? So, I need to be flexible, no? So kung ano yung ginagamit ng company na technology, kailangan alam ko. Paano ko yun gagawin? Kailangan mong i-improve yung sarili mo, guys, with trainings, certifications, 'di ba? Make sure na hindi ka basta-basta matatanggal kasi pag tinignan ng company yung profile mo, makikita nila na yun nga, marami kang alam doon sa mga technology na meron sila. 'Di ba? Halimbawa ngayon, guys, yung sa mga familiar po sa IT or sa information technology, we are all going to cloud and AI. I make myself available to those kind of trainings. Kumbaga, kahit hindi na sabihin sa akin ng boss ko na mag-aral ako about AI, about cloud, 'di ba? Nagbibigay ako ng oras para makapag-training.
para din by the time na magkaroon ng changes sa company at kami ay mapunta sa cloud, makikita ng company na ako bilang isang employee ay meron na pong knowledge about doon sa pupuntahan namin na bagong technology. Number 3 guys, kailangan mong i-analyze ano yung in demand doon sa area kung nasan ka. So halimbawa dito sa Canada, yung province ba na kung nasan ka, mas in demand ang healthcare or ang IT or ang food industry, yung mga ganyan, di ba? Para din guys, ma-pattern mo doon sa expertise mo, di ba? Para din hindi ka, let's say, kung dumating ka doon sa point na knock on wood, mawalan ka talaga ng trabaho, alam mo sa sarili mo na marami pang available na pwedeng mag-offer sa'yo on that field na meron ka or yung expertise na meron ka. Para din hindi ka kakaba-kaba. Diba? And last but not the least guys, eto hindi naman siguro ganun ka-importante pero it's good to have, no? Is yung network. Diba? Kung kaya mo makipag-network guys doon sa mga professionals din, diba? Hindi ko naman sinabing gawin mo talagang sobrang friend mo or whatever, di ba? Well, kung mapupunta kayo sa ganung relationship, well, that's all good. Pero kasi, what I'm saying is, kailangan mong palawakin guys yung network mo, lalo na kung bago ka sa isang lugar. Halimbawa, dito sa Canada, di ba? Kami, bilang immigrant dito sa Canada, I make sure guys na yung circle of friends ko din is naiintindihan kung ano yung trabaho ko, 'di ba? I mean, yung most of my friends is kinda related doon sa trabaho na meron ako, no? Yung friends meaning doon sa network ko sa office, right? Para kasi guys, halimbawa lang, no. Pag yung friend mo sa office lumipat sa ibang company, 'di ba? So meron ka ng network sa ibang companies na pwede mong magamit in the future. Okay? Kaya guys, kapag tayo ay nagtatrabaho kahit nasa ang company, make sure na nagbibigay tayo ng the best talaga o yung quality talaga, no? Para din makikilala tayo ng mga tao. Ano na yun kumbaga mag-serve na as your network. Para guys, 'di ba? Kung sakali na talagang gusto mong lumipat ng company at yung colleague mo before doon sa company mo lumipat ng ibang mas magandang trabaho, at least 'di ba? Meron ka na agad network. Meron ka na agad kumbaga sa atin sa Philippines, parang meron ka ng backer, 'di ba? So yan. So yan yung mga pwede mong tignan guys at yung mga pwede kong mai-advise. Lalo na ngayon guys na talagang very paano ko ba sasabihin? Very volatile guys yung market ngayon when it comes to yun nga yung sa mga job, sa mga work, 'di ba? Talagang marami ang tanggalan guys kasi nga nakakaapekto talaga guys yung tariff na yan, no? At saka yung mga iba pang mga factor like recessions and everything, no? Kaya guys, tayo dapat we are ready, no? Kailangan talaga nating mag-invest din sa sarili natin, sa growth natin, sa knowledge natin guys, para kung sakali man dumating yung time na yon, we are ready. So yon ang ating kwentuhan for today. At nandito na ako sa school ng anak ko. So again guys, thank you sa pagsama sa akin, right? Thank you for watching and see you again on my next video. Peace!